Sir David, will it matter? Kasi ngayon po, di ba, kahapon nag-anunsyo si Presidente, nag-ano siya, teleconference sa mga opisyal ng gobyerno, no? Ihanda ang lahat ng resources, kung kinakailangang umupa ng barko, maghanda ng eroplano para sa pag-exit ng mga Pilipino, pero wala pa ho palang pagbabago sa alert level. Ganun pa rin sa paghandaan ninyo para anytime pwede nating hakutin yung ating mga kababayan doon. Will it matter kung magdeklara ho ng mandatory evacuation para doon sa mga employers na ayaw pa uwiin ng kanilang mga manggagawa? O kasi dahil din sa Actually, kafala system doon, wala ding silbi kasi kung hindi pumayag yung employer na umalis yung kanilang mga manggagawang Pilipino, hindi rin makakaalis. I think, Manong Ted, it's a matter of foreign affairs. At kailangan na nga pong mag-usap ang head of states na talagang, kasi nung panahon po ng COVID, nagkaroon ng repatriation, no, sa ating mga kababayan. Ito po, nasa gera tayo na hindi na kailangan dumaan sa ganong napaka-rigorous na proseso yung ating mga kababayan kasi pinahihirapan po talaga. Anong aasahan natin dun sa General Secretary ngayon ng government ng Lebanon? Nasa gera po sila ngayon. Kung mabagal na dati, yung pag-usad ng kanilang pag-i-issue ng exit clearance, mas mabagal po ngayon kasi uunahin nila yung bansa nila. Oo. Sa mga aayusin nila. Opo, pero yun nga, kailangan na ba ngayon mismo magdeklara ang Philippine government ng mandatory evacuation and then pagkatapos yun nga, yun ng officer to officer, kumbaga, kung maaari mismo ng Pangulo ang tumawag doon sa punong ministro ng Lebanon para pag-usapan itong pagpayag ng mga Lebanese na makauwi ang mga Pilipino gusto umuwi? Ang parameter namin dito, Manong Ted, yung ibang mga bansa, mandatory evacuation Ano pa ba yung hinihintay ng ating gobyerno? Habang ginagalang namin yung ating mga kababayan na ayaw umuwi, binanggit nyo na nga rin kanina Kasi hindi naman ayaw umuwi ng mga kababayan dahil gusto nila na isabak nila yung buhay nila sa gera. Marami po dyan sa mga kababayan natin talaga nag-aalangan umuwi dahil wala silang ipon. Aanhin yung sabi nila may 150,000 na cash assistance. Sa totoo lamang po yung 150,000 ay hindi malaking halaga para sa mga, sabi nga natin, sa malaki ng gastusin sa atin sa Pilipinas. At maaari po, sabi nga ng mga kasama namin na makakauwi na, maaring yung 150,000 na cash assistance na matatanggap nila ay pang-apply ulit papunta sa abroad. Yun po ang mangyayari. Opo, sige po. So sir, isa pa sa mga sinasabi ho ng ating mga nakakapanayam na ang bakbakan ay naandoon po sa boundary ng Lebanon at ng Israel at sa ilang pong mga lugar along Beirut, diyan sa lugar na iyan. Sa labas daw ho naman nito, wala pa hong gaanong bombahan. Ano po ang sinasabi ng mga nakakaugnayan yung mga miyembro ng migrante na nandun sa mga labas sa Beirut na area? Doon po sa sinasabi nga po na yung iba kaya panatag pa ang loob kasi hindi pa naman umaabot sa kanila yung bombahan. Ang nakakatakot kasi yung declaration ng bansang Israel na bobombahin nila kung saan man nandun yung mga Hezbollah. Hindi ho yun malinaw kung nasaan sila kung nasa southern part lang pa. Opo. Yung mga kababayan natin, kahit nasa bulumbundukin na silang area o nasa Beirut, kahit sabihin nating malayo, nararamdaman pa rin nila yung impact ng mga pagsabog. Nakikita pa rin nila yung mga usok. At every time na nagpapalipad ng eroplano ang Israel, nararamdaman nila yung sonic wave at matindi yung trauma na nararanasan ng ating mga kababayan. At ang problema talaga kasi dito, hindi natin alam kung hanggang kailan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.